siguro Maricel, correct lang kita, no? May Bang! Good news po ito, mga kabisdak. Ito na, lalo na po sa mga Duterte diehard supporters at galit kay Mangga Bulok ka na ba? Senator Idol Robin Padilla nagpahayag pong handa siyang tumakbo sa pagka-vice presidente. Katandim po ni Vice President Inday Sara Duterte sa 2028 presidential election. Ayan po dapat. Para wala nang mga Marcoses na makabalik pa sa nasyonal. Anak ng kagwang, ayaw na po natin ng mga manggagamit. Parang awa nyo na idol. Pwede naman ganyan pala. Bakit ay isisigaw mo pa rin yung hinayupak na mangga? Pag-usapan rin po natin kung paano sinupalpal ni Ma'am Malu Tiquia itong reporter ng News 5. Sino ba ito? Maricel ba ito? O Maris? Hindi po nagpatinag si Ma'am Malu. Talagang itinama ni Ma'am Malu Tiquia ang disinformation ng naturang reporter sa kanyang interview po kaninang umaga po ito, mga kabisdak. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po. Heto na. Ang gulo-gulo, no? Dahil ginuloho nila. Mukhang tinamaan po talaga si Idol Robin Padilla ng mga bashing sa kanya. Dahil bigla-bigla naman po kasi siyang sumigaw na ang kanyang gustong vice-presidente para kay Inday Sara ay si Senator Amy Marcos. So isa na po tayo dyan, bumati ko sa kanya. Dahil tayong taga Mindanao, galit na galit po tayo talaga sa mga Marcoses. Pero bago po natin pag-uusapan itong pahayag na Idol Robin Padilla, pag-usapan po muna natin yung interview ng News 5 sa Pylon Naan kay Ma'am Malu Tiquia tungkol po sa deklara ni Vice President Inday Sara na tatakbo po siyang pagkapangulo sa 2028. Sinupalpal po ni Ma'am Malu Tiquia ang naturang news reporter dahil sa disinformation na kanyang sinasabi habang sa kasagsagan sa interview kay Ma'am Malu. Narito po, pakinggan natin po ito. Prof, alam naman po natin nangyari recently, nag-anunsyo itong si Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Medyo napaaga no? May mga nagsasabi yung impact nito sa impeachment, yung impact nito doon sa foreign relations. Pero sa tingin po ninyo, ano bang ibig sabihin nito kahit sa larangan ng politika? Banat, Ma'am Malu. alam mo Maricel, walang late sa paghahanda. Nagkataon na ang traditional is pagtatakbo kang national, kailangan ka maghanda ng 18 months. Okay. 18 months meaning 6 months from January to May. At saka ang plano was to announce by December 2026. Napaaga ngayon, 28 months, kasi marami siyang kailangang gawin para iayos ang plano niya sa pagtakbo. Ang kanya namang in-announce ay intention to run. Correct. Alam ni Ted yan na ang kandidato, pag nag-file ng COC, kandidato na talaga. Ngayon, ito, intention to run. Parang yan sa Amerika, hinahalin tulad natin yung Presidential Exploratory Committee. Ine-explore ano ang possibility tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas. At magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente simula second year sa office, no? Tinapon na yung tinatawag nilang proverbial sink sa kanya, tinapon na ang bahay sa kanya, halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey.
Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, ang masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sad. Hindi nagne-negative ang approval rating. Stop muna tayo doon. Kasi nga ako sa akin lang matindi po kasi ngayon yung propaganda laban kay Vice President Inday Sara. No, mga negative propaganda after po na magdeklara ni Inday na tatakbo po siya sa pagka-presidente. Ang kanilang binabato kay Inday Sara ay maaga daw, no, sa pagdideklara. Ito na nga ho, sabi ni Ma'am Malutikia, kasama po yung mga mainstream media dito. Pinapakalat nila na namumulitika daw maaga. Depende po kasi yan sa depende po kasi yan sa political strategy ng isang kandidato na gustong tatakbo sa pagkapangulo. Si Vice President Inday Sara, ito yung nakikita niyang estratehiya. Unang-una, nabanggit ni Ma'am Malutikia yung impeachment. Kasi gusto niya makikita dito kung sino ba talaga yung kakampi niya sa 2028 presidential election. Which is goods yan para kay Inday Sara. Para ngayon pa lang nakakapanan niya. Makikita na niya kung sino talaga yung para sa kanya at sino yung para sa mga bangag admin, dilawan, pinklawan. Ang masakit po nga lang dito, itong mga mainstream media, na para bang gusto nilang ipalabas na kasalanan ni Inday Sara na nagdeklara siya sa pagkapangulo. Bakit po si Hontiveros? 'Di ba in interview siya nagdeklara na tatakbo siyang pagkapangulo under opposition. Ang problema ngayon ay hindi pa po siya tinatanggap ng opposition, United Opposition na binubuo nila. Pero nagpahayag na po siya na tatakbo po siyang pagkapangulo sa 2028 pero hindi po nila ito pinansin, no, yung pahayag ni Hontiveros at hindi po sinasabi napakaaga po ninyo nagdeklara na tatakbo pagkapangulo. Hindi big deal sa kanila. Pero pagdating po kay Vice President Inday Sara, big deal sa mga bayarang mainstream media at bigla agad sila nagpa-survey. Anong resulta sa survey? Lahat ng maraming Pilipino gustong maging presidente si Vice President Inday Sara. Hindi na po yan kayang pagtakpan ng mga mainstream media. Buti na lang, mayroong mga political bloggers, mayroong mga political analyst, kagaya ni Ma'am Malutikia na sinasabi ang totoo, sinasabi yung realidad na kung ano po ang sitwasyon ngayon sa mundo ng politika ng ating bansa sa sagasagsagan ng kapalpakan ng gobyernong Marcos. Tuloy po, Ma'am Malutikia. Hindi nagne-negative ang trust rating. Sa akin, mahalaga yung trust rating, yung tiwala. Pero sige, nabanggit po ninyo na hindi bumababa yung trust rating. Tingnan mo, hindi niya nagustuhan, no? Komento ni, ni Ma'am Malutikia. Kasi pambato nila si Lini Robredo, Risa Hontiveros. Kung naman talaga, ma'am, masyado kang halata. O ito, pumalag siya sa hindi ba bumaba ang trust rating. Hindi naman talaga. Tumataas nga, sumisipa, positive pa nga. Ang bumaba si Da Junior, negative. O yun. Naging nga, loyo. Yung kanyang performance rating. Bakit nga po ba? Despite all the issues na unanswered, like yung confidential funds, for example, na laging ibinabato sa kanila ng administration na hanggang ngayon hindi pa na ipapaliwanag yung gastos dyan sa DepEd. Patay ka ngayon ni Malo. Nako, ma'am, dali ka dito ni Ma'am Malo. Hindi nagustuhan dito ni Ma'am Malo yung tanong niya kasi para bang akusasyon, para bang sinasabi niya na talagang si Inday Sara hindi sumasagot, Inday Sara kurakot, no? Pero ito yung sagot ni Ma'am Malo dyan, tibag ka At dyan. kahit daw doon po sa OVP. Oo, siguro Maricel, correct lang kita, no? May Bang! Maricel pala to, si Maricel. Maricel, i-correct lang kita, no? Inumin. Ito, banatan mo Ma'am Malutikia ng makatikim. Oh. may ruling na ang COA tungkol sa confidential fund. Hindi pwedeng i-reveal kung sino si Grace Piatos kasi alias yan at ginamit ang confidential fund para sa isang seguridad na bagay. Yung paggasto sa DepEd at saka sa OVP, alam ko yung sa OVP, kakulangan lang ng resibo eh.
At nabigyan na rin ng final, pati sa DepEd. Ngayon, kung kailangan i-explain yon, si COA, kasi third party si COA. Pero willing naman si Vice Presidente i-explain yon kung makikinig lamang. No? So, ang sa akin, ang dating, 399 nila yan last year. Akala ko nga may pagbabago dun sa mga charges na ibibigay. Pero pareho pa rin, no? And mind you, itong mga nangyaring ito, nangyari ng 2023, 2024, 2025, wala na siyang confidential fund, wala na siya sa DepEd. So, nagtiis siya dun sa pondong TINAT at nakita naman natin na napapagkasya niya ang programa at pondo ng kanyang ahensya. Putang sakit no, no? Animal! Marisil! Oh, Marisil pala to. Ayan na po yung sinasabi natin. Kayong mga bayarang media, huwag kayong mag-interview ng kagaya ni Mama Lutikia kasi talagang masupalpal kayo. Ayan o, talagang sunog na sunog siya dito. Kasi nga, gustong ipalabas ng mga bayarang media na si Inday Sara ay kinurakot yung 125 million. Si Inday Sara merong kaso at sa mga budget ng DepEd, wala ngang ganun eh. Bakit ba ayaw pong matanggap na kagaya ni Maricel, mga mainstream media, GMA, News 5, lahat, ABS-CBN, na sinasabi po ng COA na unmodified opinion? Mataas na trust in approval rating, bakit hindi po nila yan pinapakalat at babalik pa rin sila sa argumentong merong irregularidad sa budget, sa OBP at saka sa DepEd? Wala na nga ho ngayon eh. Sinasabi na nga ho ng COA, malinis po ang paggamit ng budget ng OBP at ng DepEd sa panahon ni Vice President Inday Sara sa DepEd. Alam mo, tumpak dito sa sinasabi ni Mamalo, bakit si Inday Sara magpaliwanag eh? Yung mga mere Grispiatos, kung meron man yan, mga aliases, bakit si Inday Sara magpaliwanag? Ito, Commission on Audit, pagpaliwanagin nyo. Tang inumin, oh. Ang problema dito sa mga kagaya ni Maricela na reporter, talagang nabusalan po talaga ito. Sinampal po ito ng malitang-malitang pera talaga. Lahat kayo, mga bayarang media, ganun po talaga ang nangyayari. Oh. Kasi, bakit ganito po yung linyahan ninyo? Synchronize kayo. Gusto nyong ipalabas na meron talagang korupsyon, irregularidad sa nangyayari diyan sa OBP. Wala na nga ho eh. Yan ang totoo. Dapat isiwalat nyo na sinasabi ng Commission on Audit, unmodified opinion within 3 to 4 consecutive year sa panunungkulan ni Vice President Inday Sara bilang isang Vice Presidente na malinis ang kanyang audit rating. Hindi nila matanggap, no? Kasi gusto talaga si Inday Sara magpaliwanag for what? Para may content kayo. Para magpistahan ninyo si Inday. Wala na nga ho. Nandiyan naman yung COA, appointee man niya ni Bangag. Tanungin nyo na lang. Tuloy, Pero bagamat sinabi nga po ninyo yan na merong ganyan sa COA, still, isa pa rin po siya sa isyong nababato at inuungkat, lalo na po ngayon, merong 4 na impeachment cases na isinampa laban sa kanya. May mga nagsasabi, kabilang po yung Makabayan Block na parang pananakot tong ginagawang ito ni VP Sara, kaya siya nagdeklara baliw! Andan ka na naman, ma'am. Masupalpal ka na naman ngayon. Kayo nga dapat yung may papel dyan Dapat pinapakalat ho ninyo na talagang walang mali na ginawa si Inday Sara. Kaso nga lang, ang pinapaniwalaan nyo, Makabayan Black. So ngayon, nandyan na naman, sa bunganga mo na naman ang gagaling, pananakot. Pananakot pala, yung tatakbo ka sa pagkapangulo. Anak ng kagwang naman, oh. Ang pananakot, gugurgurin talaga kita, ganon. Pag ikaw lumabas ka sa bahay, gugurgurin kita, ganyan ang pananakot. Bantay ka lang. Ano mananakot si Inday Sara? Ang intensyon niya ay tumakbo siya sa pagkapangulo. Yun yung intention niya. Tinitesting niya yung kung gaano ba, kung hanggat saan ang kayabangan ng mga buhayang hinayupa kayo. Banatan mo, Mama Lutikia, itong si Maricel. para hindi mapursige itong impeachment na ito.
Tama naman Maricel, no? Apat na impeachment yung na-file, hindi porke maraming impeachment, ibig sabihin may ginawa ng pagkakamali. Siguro hintayin natin yung trial para maipresenta yung evidence na kailangan to rebut the issues being made, no? Correct. Yun sa sinabi na pananakot, sa tingin ko hindi yan pananakot. Ang ginawa lamang ng kanyang pag-announce ng kanyang intention ay nabago yung arena, no? Correct. Dati ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumuking ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, at ito'y maiintindihan ng mga legislators sa mababang kapulungan, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Correct. Alam nyo po, ako sa akin, wala talagang pananakot dyan. Part po yan ng strategy ng political team ni Vice President Inday Sara Duterte. Wala kayong magawa. Kung ito po yung nakikita ng kampo ni Vice President Inday Sara para matunaw ang impeachment na yan, good move yan. Bakit? Bawal ba ako gumawa? Bawal bang gumawa si Vice President Inday Sara ng alinman mga estratehiya para matunaw at madiskarel itong nilulutong impeachment laban sa kanya, lalo na ngayon may pang-apat na naman. Karapatan ni Inday Sara yan. Kasi nga, sobra-sobra na po yung pamumulitika ng mga galit sa mga Duterte, mga buhaya dyan sa Kongreso, nagsipayata na nga ang mga animal. Lalo na yung representative ba yun sa Quezon Province ba yun? Anak ng Kagong, sobrang payat na din eh. Lahat sila nagsipayata na, pati si Tambaluslos, pati si Ngingiwim, malapit na mga matupad talaga wish ni Cara David. Yan yung gusto ni Inday eh. Guluhin ko kayo. Ginulo nyo ako, dinurog nyo ako. Ngayon, gagawa ako ng hakbang para manahimik kayo at magmanikluhod at manginginig ngayon sa takot. O bakit ba? Yung ginawa ho ninyo kay Inday Sara pagdurog ng ilang taon, hinayaan lang naman ni Inday yan. Tawa-tawa lang si Inday. Minsan, sumasagot si Inday pag napupuno. Pero pag sumagot si Inday, magsiiyakan na naman mga buhaya. But that's part of the game. That's part of political game, political strategy, na yan ang nakikita ng kampo ni Inday Sara para matunaw itong impeachment na tama dito sa sinasabi ni Ma'am Malu Tiquia, hindi ito for accountability. Kasi kung for accountability ho ito, bakit yung kuwa sinabi na po matagal na unmodified opinion, ito ay politically motivated, pamumulitika para durugin at ipin down si Vice President Inday Sara Duterte na hindi naman nagawa-gawa nila na ngayon nagdeklara na pagkapangulo si Inday Sara, mangyak-ngyak kayo. Kasama kayong mga bayarang media. Tuloy, Ma'am Malu Tiquia, banatan mo pa si Maricel. Ganda sana, kaso walang utak. Okay, Politika. Yun yung ginawang pagbago nung arenang gagalawan sa impeachment. So Correct. yung sinasabi po ninyong pagbabago sa arena, ano po ang pwedeng maging ibig sabihin nito sa kampo ng administrasyon? Well, mahihirapan silang magkaroon ng numero. Una yan. Kasi dinala yung usapan sa 2028. Hahatol ka sa isang kandidato na naghayag na. Correct. Ulit, no, nung naghayag siya, wala ang seal ng Vice President, wala ang flag ng Vice President. At siya'y nakaitim. No? Correct. Prof. Malu! Yes. Medyo- Opo, kanina may sinasabi kayo, nabiting kami, yung walang cash-cash. Pakituloy nga po yung ano yun? Ano po yung pinupunto nyo doon? May isa kasing legislator na nag-iikot, nagbibilang sila ng numero tungkol dun sa impeachment para sa Vice Presidente. Sa pag-iikot niya, sinabi niya, wala tayong cash, wala tayong cash. So, that means it's a different terrain. Hindi gagamitin ang pondo. Stop muna tayo doon. Yung point dito ni Ma'am Malu Tiquia, kasi last year, 'di ba may pera 150 million. So meron pa siyang napabalitaan pala
na nag-iikot na kongresista na sabi, ngalap ng perma para for impeachment kay Inday Sara. Nasabi, wala tayong cash. So, walang pundo nga. Naubos sa blood control. So, tama talaga tong komento ko noon na nagkaroon ng kaliwat ka ng corruption dahil gusto lang nila ma-impeach si Inday Sara. Yun yung pinambusal sa mga kongresista. May for a literal release pa na project yung mga hinayupak na ito. Ito yung Mama Maris. Nabalita natin, partner. Partner. Parang birada gila. Mga kabisdak, wala talagang nalikom silang perma as in, hindi pa umabot ng 100. Yan ang maliwanag dyan. Dahil nga walang kwarta. Tuloy, Mamalo. Para doon, kung titingnan natin yung 2026 budget, merong mga pork na kasiksik, pero napakahirap mong galawin yan, lalo na lahat ng mata nakatingin sa'yo. Yung isang pinag-uusapan, yung local government subsidy fund, ang ang tinitingnan, pero essentially yon para sa mga magrarally sa NCR. So, may mga ganong bagay na tinake into consideration dun sa decision na mag-declare ng maaga. Bakit? Ano po bang nangyari nung unang Okay, tama nga kasi pinunduhan pati pala yung mga rally talaga, no? Tama talaga tayo dito na mga rally against Inday Sara, yung mga rally ng mga dilawan, yung mga ganyang ikulong mga kurakot. Oy, Maricel, sino may pundo yan? Galing ba yan kay Sandro? Kay Tambalos-los? Nakasuot ikulong mga kurakot Pero hindi naman galit kay Martin Romualdez. Ito lang Mamalo. impeachment na isinampalaban kay VP Sara? Kasi Maricel, yung unang impeachment, walang kopyang binigay, linagay sila sa isang kwarto, inalis ang cellphone, pinilit silang pumirma. Ang pinirmahan nila, yun lang signing page. Hindi nila nakita yung complaint, hindi nila alam kung ano yung complaint. Kaya yun, reflected yun sa decision ng Supreme Court na kailangan makita yung complaint, kailangan yung pagpirma hindi sa pilitan, at kailangan binigyan mo ng kopya ng complaint yung respondent. Hindi naman binigyan nun si VP Sara at dinira na sa Senado. So, mukhang hindi alam ni Maricel ang nangyayaring nangyayari noong nakarang impeachment. Sel, gusto mo Sel? Heart to heart tayo Sel. Tara Sel i-jukit kita Sel. Yung impeachment kasi, nakarang impeachment Sel, ito po yung nangyayari Sel. Pinapatawag Sel ang lahat ng mga kongresista Sel. Di ba, 4 na impeachment yun sinampa. Yung nakaraang taon din, pang-apat din. So, pang-apat din yung binasura. At yung pang-apat yung binutuhan. At yung pang-apat ang pinagkakitaan, Sel. Pinatawag, Sel, tapos nagpag-interview pa doon si Franz Castro na meron daw quorum ngayon ang mga kongresista at i-impeach na daw si Inday Sara. No? Napakakapal-kapal ng articles of impeachment, kung saan-saan mga ebidensya, puro papel lang yata. Yung mga kongresista na nandoon, pumunta, kinulong sila sa mailang kwarto. At hindi po sila pinapalabas. Ngayon, pinapapirma po sila doon. At ang pinirmahan na nga lang yung page na kailangan pirmahan, pero hindi po pinapabasa. So ngayon, nakalikom po yun ng perma, mga ilang perma yun, 200 plus ba? Yung iba hindi alam yung laman at yung iba inamin nila akala daw nila merienda. Nung pagkatapos magpermahan Sel, hindi binigyan si Inday Sara ng kopya at hindi nga dumaan Sel sa Committee on Justice Sel, sumugod ang mga buhaya Sel. Alam mo Sel saan Sel? Sa Senado Sel. Transmit agad nila Sel na walang alam po yung gusto nilang i-impeach. Yun ang nangyayari Sel. Pero Sel, ang nangyari, Sel, sinabi po ng Supreme Court, unconstitutional yung articles of impeachment, Sel. Ngayon, Sel, alam mo na, Sel, nag-apila pa, Sel, yung mga kakulay mo, Sel. Sabi sila ng kakulay mo, mag-motion tayo doon sa Supreme Court, Sel. Alam mo, Sel, decision pa rin, Sel, unanimous, Sir. Wala man lang, Sir, pumanig sa motion ninyo, Sel. Kaya yan, binasuran tinuluyan, Sir. So ngayon, panibagong impeachment, Sel, mukhang wala ng numero Sel, hindi na mangyayari yan Sel. So, yun na Sel. Nalay, mamalotikiya. So yung usapin na 1/3,
sa tingin ko, dahil na bago yung arena, napakahirap gawin. Kahapon lamang, nung Wednesday, nung last session day nitong linggong ito, napakahirap magkaroon ng quorum. So Correct. makikita mo yung behavior, alam mo ito ni Ted, yung Nagbago behavior na. ng mga congressman na kapag mahirap yung pag-uusapan, pag tungkol may yung political risk napakataas, usually yan hindi na nagpapakita o magpapacheck lang ng attendance, tas aalis na. Wala nang wala ka nang makikitang suporta. Kumbaga ngayon sa nangyayari, anong pag-usapan doon? Impeachment, pabalik-balik na lang. Kaninong yan? Mga kaliwa na naman. Sila Father Flavi na naman. Father Reyes na naman. Sila Tenyo na naman. Sila Dilimaw na naman. Lagi na lang, hindi naman nadala. Lalo pa, nag-iikot ka, wala namang pira. Nag-check attendance na lang ako. Anong pag-uusapan? Impeachment? Kayo na lang. Uwi na ako. Baka hindi pa ako iboto ng mga constituent ko pag pupirma pa ako dyan. Tingnan mo consequence nila. Wala na nga silang pondo na makukuha, walang pera dahil naubos sa pangungurakot, tapos matatalo pa sila. Huwag na tablado yung mga wise na mga traditional politician, di talaga susuporta. Tuloy, Mamalo. At saka isang bagay, Marisol, nung maaga ang pasok ng politika, hindi yun dahil sa ginawa ni Vice Presidente, maaga ang pasok ng politika dahil galit ang tao, dahil hindi Exactly. na makakuha ng accountability. Yung issue ng walang nakulong, reminder yun sa botante na pag tumingin sila sa lugar nila at nakakita ng ghost project o substandard, ang parating pinupukol yung incumbent. Correct. So, sinasabi ko madalas, ang 2028 is an anti-incumbency campaign. Correct. Dahil walang nakukuhang accountability dito sa gandang buhalang 1.5 trillion, yung iba ang sinasabi 1.9 trillion, na nawawala sa ating kabanang bayan. Putek 1.9 trillion pala. Akala ko talaga 1.5 trillion lang 1.9 trillion pala. So mga 2 trillion yung nawawala sa kaban ng bayan. Record breaking ka na lang, inayupak ang bangag ka. Tapos ngayon, BBM pa rin. Huwag na BBM pa rin. Marcos forever kayo? Forever bangaga? Sige kayo. Yan na nga hindi ko maintindihan bakit itong mga taong ito, hindi pa rin na nadadala sa mga Marcoses. Mantakin mo bago ito kay Mamalutikia, 1.9 pala. So mga 2 trillion yung nawala. More than pa siguro kasi yung mga ginto nawawala din. Alam nyo, para sa akin, itong impeachment labang kay Inday Sara, magduda na po ako dito kung tatawid pa talaga yan. Siguro matutunaw lang yan para sa akin. Dadaan sa Committee on Justice kasi sabi naman ni Luis Troy, hindi maapektuhan ang proseso. Dadaan sa Committee on Justice, pagbubutuhan yan, kung meron kung inform at in substance. So ngayon, kunyari sasabihin ng Committee on Justice, may inform at in substance. So pag bubutuhan ngayon doon sa plenaryo, kung sino yung papabor sa impeachment, live man yun. 'Di ba? Live na live yun. So makikita ng maraming Pilipino, mga constituent nila, sa kanilang mga distrito, kung ang kanilang kongresista ay buboto ba na yes to impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Siyempre tayo dito, botante tayo sa lang lugar, ilista na agad natin. Yung kongresisma natin, putang ina, bumuto ka ng impeach sa Inday Sara. Dali ka sa akin pagdating sa 2028 presidential election. Ang masaklap niyan, matatalo na nga sila sa 2028, magagalit na nga mga constituent sa kanila, wala nang pundo na makukuha sila, bukya pa sila. Sira na yung kanilang political career. Yan ang magiging consequences yan. Pero kung wais itong mga buhayang ito, teka, anak ng kamuti, malakas si Inday Sara. Sinabi pa nga ng Dilawan, pati ni Pastor Jack. Si Inday Sara ang pinakamalakas at pag ngayon ang eleksyon, mananalo si Inday Sara. Sinabi pa nga na yung Tiberos. Ang dami nang nagsasabi, mga Dilawan, si Inday Sara ang pinakamalakas. Nagpa-sorbi-sorbi pa. Kayo dyan sa mainstream media. Ayan, News 5, nagsorbi din. Ang resulta,
lahat ng maraming Pilipino ay gustong maging presidente si Vice President Inday Sara. Ang ating ang hinahanap ngayon, Vice Presidente. Good news ito mamaya. Pag-usapan din natin yung paghahayag ni Robin Padilla na tatakbo siya sa pagka-Vice Presidente. Kailangan po natin talaga dito, iyan ang mangyayari. Tuloy muna natin si Maricel kasi naduduling na kay Mamaluti. Birahin mo pa, Mamaluti. Hindi. Ihahabol ko lang, Prof. Isa ba to sa dahilan kung bakit, kumbaga, may mga concerns sa panig ng administration, tapos may lumalabas ngayon na balita na bukas magkakaroon na ng pagkikita, sina PBBM, sina VP Lenny. Although, ang paliwanag naman nila, this is for an implementation of another project. Weh! Well, alam mo yung pagkikita ilan dalawa, whether yun ay para sa proyekto, parating natitingnan sa lente ng politika. Dahil magkatunggali sila ng 2016, nagkatunggali sila ng 2022, hindi maaalis ang interpretasyon na politika ito. At lalo na, nakadikit yan dun sa panahon na nag-declare si BP Inday Sara. Duterte. So makikita natin yan, yung lahat na galawan in reaction to her intent to run. Correct. Mapipilitan ang opposition, sila yung opposition, na magkasundo, ano ba yung ating grounds para tayo mag-build ng alliance. Napipilitan rin ng administrasyon na bilisan ng paghahanap ng kanilang mamanukin. At doon sa frame na yon, lumabas ang isang foreign political consultant na nag-declare ng third force. So kung titingnan mo lahat siya ang mga bagay-bagay na yan, talagang 2028 na ang pinag-uusapan. So si BP, napaaga lang yung kanyang pagkasabi dahil nga wala siyang partido, wala naman siyang pera, wala siyang mga kandidato, maraming kailangang gawin para sa isang presidential run. Correct. Lalo na pondo. Ayan na. Maricel, sel. Alam mo na. Panalo na kami. So, palpal. Palakpakan natin si Ma'am Malutikia. Thank you so much, Ma'am Malutikia, sa pagtatanggol mo kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya nga, nagpanic mood na ngayon sila eh. Anong pasakalye ni Bungit ng palasyo? Pupunta kami kay Lini Robredo dahil may proyekto. Magproyekto kayo, puro nga kayo ghost projects. Mag-flood control daw sila doon. Excited pa naman si Lini sa pagkikita nila ni Bungit. Kalod! Grabing mga memes ngayon, habang naghihintay kunyari si Lini Robredo na darating ang kanyang leading man. Awkward. Nag-rumble nung 2016. Tapos nag-petition, natalo. Pagdating ng 2022, rumble na naman. Talo. Ngayon, magkikita kayo. Mga tanga kayo dyan. Kasi nga, panic mood na sila. Wala po silang pwedeng itapat kay Vice President Inday Sara. So ngayon ito, good news po dahil meron pong magandang balita po tayo mga kaibigan ko. Yan na nga ang sinasabi ko. Ikaw naman, Idol Robin Padilla, kasi pwede naman pala eh. Dapat nung una, ito na lang yung pahayag mo para hindi ka mababash. At saka sana totoo na po ito ha. Baka na naman, atras na naman, animal naman talaga eh. Sabi dyan ni Idol Robin Padilla sa balita, Padilla, bukas na tumakbo bilang vice kung iuutos ni ex-President Duterte. Alam mo kasi, huwag ka nang magtulak ng iba, ikaw na lang. Ito po yung, basahin ko lang, yung balita na yan. News 5 po yan, pero yung article na to ay galing po sa SME9 News. Sara Robin sa 2028. Bukas umano si Robin Padilla na makatandim si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Ayon kay Senator Robin, susunod lamang siya kung ipag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo siya bilang Vice Presidente sa susunod na eleksyon. Gayon pa man, ipinunto rin ni Robin Padilla kung siya ay tatanungin, mas gusto daw niya si Marcos. Anak na ngamuti naman talaga eh. Alan Peter Cayetano,
Bongo, Bato de la Rosa o magiging katandem ni VP Sara. Ang maging katandem ni VP Sara. Ang pahayag ay kasunod na sinasabi ni Atty. Jimmy Bundok na mas mainam na si Senator Robin ang magiging katandem ni VP Sara. Ito naman, no. Samantala, handa rin umano si Senator Robin Padilla maging campaign manager ni VP Sara. O, tingnan mo naman. Alam mo, Senator Idol Robin Padilla, pangatawanan mo na yan. Kaysa itinutulak mo yung Marcos, isinusuka nga ho ng taga Mindanao yan, nasaktan na kami. Kaya mo yan? Ano ka, anak ng kamuti naman eh. Ilan yung boto mong nakuha? Number 1 ka eh. Kaya mo, kailangan po natin ng totoong Duterte. Sabi mo nga, kahit sonogin ka, mangangamoy ka Duterte pa rin eh. Pwede naman pala, bakit ka pa naglabas ng pahayag na ganun? Pero nung nabalikan ko po yung video ni Senator Robin Padilla, parang sarcasm lang. Kasi tinanong siya ng media, parang respeto lang ba yung ginawa niyang statement na yun? Dahil dumaan si Amy Marcos eh. Siyempre, respeto. Alam mo naman si Robin Padilla, nandun yung pagrespeto sa mga kababaihan. Kaya na biglang nabanggit na, Senator Amy Marcos ang busy ko, pero hindi pala. Ikaw na lang, Idol Robin Padilla. Ito, pakinggan natin, panoorin natin ha. Panoorin lang natin yung video. Ito. Sir, may we get your reaction lang, sir, dun sa pag-announce ni VP Sara ng kanyang presidential bid. Will you be supportive of her? Of course. Siyempre naman. Oo. But, 1,001,000,000%. but isn't it too early, sir? May mga nagsasabi pag maagang magdeklara, baka... Marami na kasing maagang nagdideklara. Diba? Siguro. Bakit naman yung iba nung nagdeklara, wala namang reaksyon? Tingnan mo ha, tingnan mo yung sa likod ha. Habang tinatanong si Idol Robin Padilla, si Amy Marcos nasa likod dumadaan, umingiti-ngiti sa media. Nagpapansin si Amy, oh. So ngayon, napansin talaga ni Idol Robin Padilla, dumaan si Amy. So ngayon, tingnan mo. Sunod na tanong, oh. Ay, hindi. Yun ang BP ko, si Aimee. Tingnan mo ha. Yan yung BP ko si Amy. Natawa si Idol Robin kasi dumaan eh. Kaya, inirespeto lang siguro ni Idol Robin Padilla ang problema na nakuha yung konteksto na yon ng mga bayarang media. Pinapakalat Idol Robin Padilla. Kaya binabas ka namin din. Panindigan mo na, ikaw na ang Vice Presidente, wag na itulak si Manggao. Awards. kayo na maging running mate? Hindi po, si Aimee ang gusto kong ano. Tingnan mo, ako, binalik Sara niya Aimee ulit. ako. Amy as VP, sir, yun ang pinatulak niyo. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader po? Panahon na. Para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Sir, Sarah Amy tandem, napag-usapan nyo na po yan sa PDP. Wala. Ako lang yun. Ako lang ang may gusto. Tingnan mo, natawa pa nga siya dun eh. Hindi naman daw pinag-usapan, wala. Siguro nasita to si Idol Robin Padilla, para sa akin lang ha. Nasita to, kaya biglang nagkambyo ngayon, nabago yung tono. Nabago yung tono ngayon. Oh. Sir, isusunod nyo po actively. Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, gusto ko talaga Sara Aimee. Reconciliation ako. Sir, ako na mag-meetingan sa minority. May caucus po, may meeting yung minority. Lagi naman kaming ganyan. Kasi ngayon, parang Monday, di ba? Parang. Well, check, sabi niya, nag-iikot daw siya sa Pilipinas for reconciliation. Dawag na, puta. Walang reconciliation sa ginagawa po ng mga Marcos sa mga Duterte. Sabi nga po ng apo ni Tatay Digong, kahuli-hulihang dugo, kahuli-hulihang apo ni Bongbong Marcos, hindi namin mapapatawad. Walang reconciliation, Idol Robin Padilla. Kaya ito, nabago na po yung kanyang pahayag at ito po yung sinasabi ni Idol Robin Padilla. Sana po magiging consistent po kasi ito man yung pinakalitis, yung video, yun yung una-una. Ang sabi po dyan ni Idol Robin Padilla na ipinanganak po tayong ready, lalo na yan para sa akin. Vice President, hindi naman masyado yan, puro advocacy lang yan eh. Parang ikaw ang spare tire, di ba? Kayang-kaya yan. Tingnan mo. Kayang-kaya mo yan, Idol Robin Padilla. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang magturo ng Marcos, anak ng kagwang. Ituro mo na lang si Bongo, ituro mo na lang si Marcolita, Peter Cayetano, wag lang yung Marcos. Kung ayaw mo,
Eh kung ayaw mo, ako na lang. Anak ng kamote naman. Kasi nagugulo na tayo masyado eh. Kailangan iisa po tayo ng direksyon. Kagaya silang Bino, iba rin silang Bino, mag-aalong, no? Sana po tayong mga supporter, si Vice President Inday Sara, ni Tatay Digong, para makamtan po natin yung tinatawag na there will be a day of reckoning. Protest votes, no? Revenge votes. Yan po yung boto natin yan. Kailangan managot ang lahat ng mga kurakot na sabi ni Maricel, hindi pa rin nakukulong. Anak ng amote. Kulong na yan. Sigaw na ikulong na yan. Hindi man lang ninyo mabanggit si Martin Romualdez Buaya, ikulong eh. Kung hindi mapakulong niyang Marcos admin yan, tayo ang magpakulong. Pagdating sa 2028, pag naging presidente si Inday Sara, dahil naniniwala ako dyan, no mercy si Inday Sara kasi hindi ko po talaga makalimutan yung sinabi ni Inday Sara nung pag-launch ng Tapang at Malasakit sa Taguig. Na ngayon ito po yung dala ni Vice President Inday Sara Duterte. Na tapang, ibalik ang Tapang at Malasakit. Na ang sabi niya, no mercy ako. Pagkalabang kita, kalaban na talaga kita. Kalaban na talaga kita forever. Walang reconciliation si Inday Sara. No mercy. Walang ariglo si Inday Sara. Ito yung leader na kailangan natin. Pero si Aimee po, gigil ako dyan eh. Pag na yan, tapon mo sa basurahan yan. Kaya nga ako, nag-iingay din ako sa social media ngayon, sa Facebook. Gusto ko mabura po yung sinisigaw ni Idol Robin Padilla na Sara Aimee. Sara Marcolita, Duterte Marcolita. Ngayon, kung ito po yung isisigaw ng karamihan, kasi Luzon man din si Idol Robin Padilla, may numero naman din, may baluarte naman din, number 1 sa pagka-senador, qualified talaga siya. Di ba ho? Duterte, Padilla, tandem sa 2028 para landslide at wala nang sakit sa ulo kung sino-sino pa ang ating hinahanap. Kung ayaw ni Marcolita, sige, Duterte, Padilla tayo sa 2028. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas.
mo, may pag-asa.